Magandang araw mga kaibigan. Ito na po ang kawalong kabanata ng ating kwento. Kahapon, nasaksihan nga natin ang makamundong imahinasyon ni Luna matapos siyang tabihan ng kanyang asawa. Isang gabi habang maulan at sinasabayan pa ng malakas na kulog at kidlat, hindi inaasahan ni Luna na isa ito sa kinatatakutan ng asawa. Nagulat nga si Luna dahil pakiwari niya ay tinitira siya ng asawa patalikod at sinasabayan pa ito ng pag-ungol. Na-excite siya dahil sa wakas matitikman na niya ang kanyang asawa. Ang pumuputok nitong mga abs at ang tender juicy hotdog nito na tinatakpan ng underwear nitong Winnie the Pooh. Subalit hindi nangyari ang lahat ng ito. Dahil pagharap ni Luna, isang takot na Joaquin ang kanyang nakita. Umuungol ito at pahigpit pa ng pahigpit ang pagyakap sa kanya kapag lumalakas ang kulog at kidlat. Kinantahan at niyakap niyang asawa bilang paggupo sa takot na nararamdaman nito. Sa ating pagpapatuloy, ating aalamin ang mga sumunod pang nangyari. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nagmulat si Joaquin. Ang pagod at takot ang nagdaan sa kanya kagabi ay milagrong hindi niya maramdaman ngayon. Kadalasan ng hindi magandang pakiramdam niya kapag bagong gising siya, galing sa mahabang pakikipaglaban sa bangungot. Pero iba ngayong araw na iyon. Tila may dalawang kamay ang kumuha sa kadena na nakakabit sa puso niya. At para siyang bagong panganak, nagdiriwang sa nakagisnang liwanag. Ibinaling ni Joaquin ang paningin sa katabing nakayakap sa kanya. Bumalik sa alaala niya mga nangyari kagabi. Ang pagyakap ni Luna sa nanginginig niyang kalamnan, ang mga haplos sa katawan niya, at ang malamyos na pag-awit nito na tila pumapawi sa mga pangit niyang karanasan. Salamat. Iyon ang gusto niyang sabihin. Pero nakulong lang ako sa lalamunan niya nang mapagmasdan ang mahimbing na pagtulog ng asawa. Napakaganda ni Luna at gusto ni Joaquin na hawakan ito at gantihan ang kabutihang ginawa sa kanya kagabi. Gamit ang kaliwang kamay, marahan niyang hinaplos ang pisngi ng asawa. Nakasinlambot ng talukap na mga mata na parang si kerubin. Ang ilong at mga labi na animoy nag-aanyaya ng isang madiin na halik. Salamat. Iyon ang gusto niyang sabihin. Pero biglang iminulat ni Luna ang mga mata. Huli na para magkunwari si Joaquin na natutulog. Dahil umangat ng ulo nito para tingnan siya. Good morning, she said in a raspy voice. Nakangiti si Luna na nakatingin kay Joaquin. Sinasabi ng puso niya na gumanti ng ngiti at halikan ito. Ngunit nagbigay ng babala ang kanyang isip. Tila rin iyong bantang nagtatampo dahil hindi niya pinapansin ang sinasabi niyong babala. Maayos ng pakiramdam mo? Nakakunot na tanong ni Luna. Tumango si Joaquin pero natatakot na ipagkanulo siya ng bibig kapag nagsalita. Hindi siya sanay na pakitunguhan ng maayos ang babaeng pumikot sa kanya. Kinain na rin ba ng kidlat ang dila mo para hindi ka makapagsalita? Nanlolo kong akusa nito at mahigpit na niyakap siya. Ikaw ang kakainin ko kapag hindi ka tumigil. Banta niya sabay tanggal sa kamay nitong nakapulupot sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Luna. Kumawang ang labit inilagay doon ang mga kamay. Noon niya napagtanto ang sinabi. Fuck! Bakit ko nasabi yun kay Luna? Sabi sa isip ni Joaquin. I mean, naputol ang sasabihin ni Joaquin sa malakas na pagtawa ni Luna. Iyon ang gusto't ayaw niya sa babae. Para musika sa kanyang pandinig ang tawa nitong may buhay. Pero ayaw rin niyang pinagmumukha siyang batang walang muwang. Na parang walang silbi ang galit at inis niya rito. Dahil hindi ito tinatabla niyon. Sabi ko na nga ba't may gusto ka na sakin? Anito sabay kindat sa kanya. Ngumisi siya. Inilapit ang mukha sa asawa. In your dreams, nagkipit balikat si Luna at ngumiti. Pasasaambat, mahuhulog ka rin sa karisma ko. Well see, aniya, isang dangkal ang layo ng kanilang mga mukha. Tinatawag kanilang taong lobot ako naman ang iyong buwan. Gaya ng lobo sa hindi maipaliwanag na pangangailangan nitong presensya ng buwan. Kailangan mo ako para magpawi sa mga takot mo sa kulog at kidlat. Sobrang lalim at puno ng damdamin ang tinig ni Luna. Dahilan para matigilan si Joaquin. Dumaan ang mga sandali at nakakulong pa rin ang kanilang mga tingin.
at tila kumukonekta. Pinutol ni Luna ang koneksyon nila. Umupo ito sa kama at nag-inat. Magluluto lang ako ng breakfast natin. Ngumiti ito at mabilis na lumabas ng kwarto. Bumuntong hininga si Joaquin. Umiling-iling at nakangiting tiningnan ang pintong nilabasan ni Luna. Salamat. Iyon talagang gusto niyang sabihin. Sumandal sa pinto si Luna. Pinanghihinaan siya ng tuhod at tila naubos ang enerhiya sa titigan nilang iyon ni Joaquin. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Pinakawala niyang pinipigil na hininga. Sa sandaling magkatitigan sila, tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang mahalaga lang kay Luna ay ang mga mata ni Joaquin na punong-puno ng emosyon. Puno ng pasasalamat ang puso ni Luna sa nangyari sa kanila ng asawa. Napangiti siya sa nangyari kagabi. Habang nagluluto ng agahan, umawit siya kasama ang pusong nagmamahal. Nakabihis na si Joaquin nang bumaba ito. Nagulat siya na maghila ito ng upuan. Iyon ang unang pagkakataon nakakain ng asawa ng breakfast. Mukhang magandang dulot ng kidlat sa asawa ko ngiting sabi ni Luna sa kanyang sarili. Kaya hindi siya magtanda o gaga sa pagsisilbi rito. Gusto kong pagsilbihan ng asawa ko. Nakangiting saad niya. Hindi ako inutil. Wala namang may sabi sa'yo na inutil ka. You're far from that. Aniya sabay kurot sa pisngi nito. Nagsalubong ang mga kilay ni Joaquin pero tinawanan lang niya ito. You're really cute. Dagdag niya. Umiling ito. That's it. Ayaw mawala ni Luna ng gana si Joaquin kaya tumahimik na lang siya. Masaya na siya na makasalo sa agahan ng asawa. Ninamnam niya at pinahalagahan ang pagiging magkasama nila. Pasok na ako, ani Joaquin, na parang sundalo sa bilis na kumain. Agad ditong kinuhang suitcase. Pupungas-pungas na hinabol ni Luna ang asawa. Pasakay na ito ng sasakyan. Asawa ko! Malakas na tinawag niya. Lumingon si Joaquin sa kanya. Nakakunot noo. How can be he so gorgeous? May nakalimutan ka. Ano yun? Yung kiss ko. Ko talaga? Ngumisi ito pero pansin niyang saya sa mga mata nito. She blew him a kiss. Joaquin blew her a kiss in a reply. At sumakay na ng kotse. Tumawa siya na malakas. At sinabing, mag-ingat ka asawa ko, magdala ka ng payong baka kumidlat. Iyon na siguro ang pinakamasayang araw ni Luna. Walang pagsidlan ng kasiyahan sa kanya. Bukod sa nag-uumapaw na ganda, mukhang binayayaan din siya ng magandang disposisyon sa buhay. Nagtuloy-tuloy ang kasiyahan niyang iyon. Hindi mo ubus-ubos ang saya at lakas niya kahit nakapaglabat nakapaglinis na ng buong bahay. Papasok lang sa isip ang maskuladong braso ni Joaquin na nakapulupot sa katawan niya ay lumalakas na siya. Nakapagluto na si Luna ng dinner nila ni Joaquin. Nanood muna siya ng TV para hintayin ng asawa. Pero sumapit ng 10:00 ng gabi pero wala pa rin ito. Baka nag-overtime ang asawa mo, Luna, sabi niya sa sarili. Disappointed na tumayo siya para iligpit ang hapagkainan. Iyon ang hindi niya maintindihan sa asawa. Ito naman ang may-ari sa pinapalakad na kumpanya pero bakit kailangan pa nito mag-overtime? Nailigpit na niyang hapunan nila nang tumunog ang awit ni Beyonce na Hello. Tanda na may nag-text sa kanya. Napataas ang isang kilay niya na makita na galing iyon kay Romina. At nanlaki ang mga mata na makita ang larawan na pinadala nito sa kanya. Magkasama si Romina at si Joaquin. Nakangiti pa ang dalawa na mag-selfie. Ni hindi siya kayang intian ng gano'n ni Joaquin. Matao sa background at may alak sa mesa ng mga ito. Kaya malamang ay nasa isang club sila. Sigurado si Luna na ngayong gabi lang iyon. Dahil ang suot ni Joaquin sa larawan ay ang suot din nito kanina. Tumayo siya at hindi mapakali. Magkahalong sakit at galit ang nararamdaman niya ngayon. Mukhang kumikilos ng malanding kapatid niya. Inaasahan na ni Luna na gagawin ng kapatid ang lahat masira lang ang relasyon nila ng asawang si Joaquin. Maisip pa lang na nakikipaghalikan si Joaquin kay Romina ay parang dinudurog ng puso niya ng pira-piraso. Kumalma ka lang, Luna. Inhale, exhale. Hindi! Kapag hinawakan mo ni dulo ng daliri ng asawa ko, Romina, makikita mo babae ka. Nang gigigil na palakad-lakad na si Luna. At hindi niya alam kung ilang oras ang ginagawa iyon. Hindi siya mapakali hanggang sa marinig niyang ugong ng sasakyan ni Joaquin. Huminahon ka, Luna, play it cool. Ayaw ng mga lalaki na mga nagger na asawa. San ka galing? May akusasyon sa tinig niya pagpasok ni Joaquin. Nagsalubong ang mga kilay ni Joaquin. Umupo ito sa sofa at sinimulang tanggalin ang sapatos. Bakit gising ka pa? Paos na saad nito.
halatang nakainom. Unang palatandaan kung niloloko ka ng asawa mo, sasagutin niya ng tanong ang mga tanong mo. Nakainom ka? Bakit ka uminom? Sinong kasama mo? Pangako sa uli ni Luna na kung magtanong ay dinaig pa si Detective Conan. Huminto si Joaquin sa ginagawa at tumingin sa kanya. Napangiwi siya sa itsura ng mukha nito. Mapanganib ito at nagkakalkula. Ano ngayon sa'yo kung uminom ako? It is none of your business. Angal nito. Buong gabi ako naghihintay sa'yo. Nag-aalala ako kung ano na nangyari sa'yo. Tapos malalaman ko nagpapakasaya ka lang kasama kung sino-sino babae riyan? Wala akong sinabi hintayin mo ako. Asik nito. Asawa mo ako. Karapatan kong malaman kung saan ka nagpupunta at mga pinagagawa mo. Tumayo si Joaquin at ilang hakbang espasyo na nakapagitan sa kanila. Tama ka, asawa lang kita. Pero kung tutuusin kahit salitang asawa di ka tanggap-tanggap. Sa palagay mo ang pagluluto at paghahatid sa akin ng pagkain para sa agahan at hapunan, paglilinis ng bahay, at paghihintay ng pag-uwi ko ay kayang burahin ang ginawa mo? Hindi! Hindi pa rin maalis sa isip ko na pinikot mo lamang ako at pinilit ipagsiksikan ang sarili mo sa akin. Try harder, because naging me will not help you to fix this marriage. Nanlaki ang mga mata ni Luna sa mga sinabi ni Joaquin. Parang sinaksak nito ang puso niya sa sakit na nararamdaman. Pero mukhang hindi pa ito nakontento at binudburan pa iyon ng asin. Mag-dinner daw tayo sa bahay niyo bukas. Maas ka ditong saad at umalis na sa harap niya. Sa sinabi na iyon ng asaway naubos na ang lakas niya. Kaya hindi niya alam kung paano siya nakakyat sa hagdan papasok sa silid. Doon niya pinakawalan ang luhang kanina pang pinipigil. Ang sakit na nararamdaman ay parang bulaklak na namumukadkad sa kaloob-looban niya at gusto magparamdam sa lahat ng sistema niya. Marriage entailed, hard work and compromise. Nabasa iyon ni Luna sa isang libro. Ngunit nakakapagod din pala kapag isang tao lang ang laging nagpapagod at nag-a-adjust. Dahil sa relasyon na mayroon sila ni Joaquin ay parang nagdadownload ng isang pelikula na malaki ang memory at sinamahan pa ng mabagal na wifi. Kaya mabagal ang progreso nila. Ngunit naghintay siya at nagtiis. Pero sa isang kisap mata ay may isang pakilamerang nagpatay ng wifi. Kaya nawala ang pinaghirapan ni Luna. Kung sana nga lang ay may resume download sa kanilang dalawa ni Joaquin, pero wala. Wala siyang pwedeng gawin kundi hayaan ang sariling lunurin ang sakit at katangahan. Na kahit ang buwan at kidlat ay hindi makakatulong para mawala ang sakit na iyon. Ano nga kaya ang magaganap sa muling pagkikita ni Luna at ng kapatid nitong si Romina? Paano niya pakikitunguhan ang kapatid at ang kanyang ama? Yan ang ating nga alamin sa susunod nating kabanata.